Everyone, so I just want to share with you all another hiking serye or another hiking adventures here at Hong Kong. So ito yung sinasabi ko sa inyo na Hong Shik Mon or Red Coastal Beach dito sa Hong Kong. So ito yung Red Coastline Beach. So tinatawag nila ding Pink Beach pero parang maroon naman. Parang maroon yung kulay, guys. So first, I need to share with you all this beautiful scenery that I passed by, and then yung yung koi fish na sinasabi ko dito. So may koi fish dito, guys, at saka dapat na panood niyo yung unang part 1 and part 2 kasi dito ito yung ibibigay ko sa inyong party, guys. And ito yung sinasabi ko sa inyo na koi fish. Diba? Ang lalaki. Ang lalaki at nakakatuwa silang tingnan, guys. Ito yung sinasabi kong sasapa. Merong koi fish dito sa Hong Kong. So, diba? Ang galing nila. Nasa, sa river yung kanilang, koi fish. Ang mahal na isda. So, ito first ay with Ate Pinky. So, ito yung ayaw ko sana tong i-share na kasi nasa part 1 to at part 2 yung ibang video dito. Pero dahil ito ay galing sa aking camera and then ang kulay ng mountain dito ang ganda. So I just really want to share with you all. And then idudugtong ko dito yung yung kasama ko na yung G3 girls. O, kasi wala si Cici. Si Cici Lynn Journey, so G3 na lang. So, ito with Ate Pinky pa. So, ito yung mga madaanan, guys. So, dito sa side na to, sa kabilang side. Tapos, sa part 4 naman, may part 4 pa dahil isi-share ko sa inyo yung, yung another way na dinadaanan. So, next time, para alam nyo, nasa tamang daan kayo. So, ito ay part 3 lang. Part 3, guys. So, this is the part 3 of our Hong Shik Mon, guys. So, ang ganda dito. Super ganda nito, as in. Promise. So, ito yung si Ate Pinky. So, ito yung adventurer ko na friend. And then, kasi ang ganda lang talaga ng ang ganda ng mountain, green na green doon sa camera. Magkaiba sila sa phone. So, magandahan lang talaga ako. So, gusto ko siyang i-share sa inyo. So, super ganda ang na to, ng place na to. Ito, hindi ko alam kung anong tower yan or maybe Castle Peak yan. I don't know. So, sa nakakaalam dito sa Hong Kong. So, please comment down below kung ano yun. Kung ano yung castle na yun na makikita dito. So, sa mga nakapunta na dito. Pero ito yung way na dinaanan din namin ni na Ate Feli at ni Ate Jen. So, alam nyo na, dinala ko dito yung G3 girls. Sabi ni Ate Jen, hindi na siya susunod sa sinasabi ko next time. Kasi yung kanyang way is doon sa kabila. So, nung pauwi kami, siya nang sinunod namin. So, ito din yung dinaanan. Dito ko sila pinadaan. Kasi dito yung alam ko. Sabi ko sa kanila, ito yung alam ko. Ito yung alam kong lugar. So, ito yung alam kong daanan. Kasi pagpunta ko, ito. So, sabi ko sa kanya. Nagsisi yata si Ate Jen. So, ayun. Dahil, alam mo naman guys, tricky yung daan. Pero I enjoy the view. So, I love the view kasi I love the greenery. So, yun lang. Kasi pataas, pababa, paakyat, pababa, pataas. Ganon. Ganon talaga yung daanan dito, guys. So, medyo malayo pag dito kayo dumaan. Pero dun sa kabila, medyo malapit pag doon kayo dumaan. Kasi dire-diretso lang and then flat lang yung daan. So, isi-share ko yun sa part 4 para makita nyo yung daanan. So, dito naman ay yung sinasabi ko nga na si Ate Pinky pa yung kasama ko dito. So, diba? Yan kami ni Ate Pinky. So, nakakatuwa naman. Nakakatuwang i-share to sa inyo, guys. Kasi, ito yung hiking na sabi ko, unforgettable. Kasi naligaw kami at hindi namin napuntahan ni Ate Pinky at the first place, yung gusto naming puntahan. And then, yung Hong Shik Mon na Pink Beach kasi nga sumakit yung paas. Pero, at least, nag-enjoy naman kami. At nagsusorry pa nga siya dito sa akin kasi hindi nga namin napuntahan. Kasi doon sa kabila. But for us kasi, pag nag-hike naman, natural lang yun maligaw kayo at hindi nyo mapuntahan. Para sa akin So, ito yung place na sabi ko sa kanya, it's okay. Kasi, although na hindi namin napuntahan, nag-enjoy naman kami. Nag-enjoy kami ng view. Ang ganda ng view dito as in. So, nakaka-amaze kapag nasa taas ka na. Pero yung, syempre, yung mga daanan. So, kaya nga,
even sa Pinas, nung nag-start ako mag-hiking dito, sabi ko, ang daming nating natural resources sa Pilipinas. Kaya gusto ko din mag-hike sa Philippines if I have time. So, we'll see how. Pero dito, as in, nag-enjoy ako dito, guys. As in, super ganda ng place na to. At may mga magaganda pang place na hindi pa ako napuntahan dito at hindi ko pa siya naikot kasi dahil nga, syempre may alaga akong baby at sometimes, syempre, sa akin siya natutulog. So, syempre, antok ako minsan at hindi na ako sumasama sa kina Ate Jen. So, minsan sinasabi ko, hindi ako pwede. So, syempre, hindi mo naman kailangan, yun nga sinasabi ko na kapag hindi kaya ng inyong katawan, huwag pilitin kasi, syempre, mapo-force nyo yung self, magkakasakit din kayo. And then, recently kasi ay nagkasakit din ako. So, natural na yata to sa, sa akin na magkasakit minsan dito. And, ito yung place na, sabi ko nga sa inyo, na kailangan yung suot ng pants para hindi kayo mapeklatan. Pero super ganda nitong place, guys. I promise to you, all of you, na ang ganda-ganda nito. At alam mo, nakaka-amaze dito sa pag namundok ka. Kasi yung mountain na makikita nyo is yung breathtaking mountains. So, natural talaga yung nila din dito. Hindi ba nila binago or man-made yung mga mountains dito. So, kaya ang gaganda. Tapos, madami ding falls dito sa HK. So, ito yung mga view na nadadaanan namin. So, alam nyo na, masikot yung lugar, yung ganyan. So, ayun si Ate Pinky. So, alam mo ito, guys, yung place na to is, nung pumunta kami, is talagang maulan ito. Maulan yung, yung unang start nga. Doon nga sa part 1 and part 2. Kaya kung sinabi sa inyo doon na, yung is parang, umaano din sa, ni Ate Pinky kasi namatayan siya ng doggy. So, ayun. So, and then, kapag pumunta kayo sa nature, so, wag kayong mag-iwan ng mga basura or yung mga plastic nyo, guys. Dalhin nyo pabalik at itapon sa basurahan kasi alagaan natin yung nature. Kung kayo linis sa bahay nyo, dapat ganun din. Kasi wag nyo iwan ng basura kasi nakakasira yun sa nature. And then we have, at advice ko dito kapag pumunta kayo dito sa place na to, magbaon kayo ng enough water. Kahit winter pa yan. Kasi sobrang malayo siya. Malayo siya is 16 kilometers yata to 18 kilometers. I'm not sure. Pero yung nakalagay doon kasi sa nila is 16 hours sabi nila. Kasi kung mabagal, syempre, iba-iba naman tayo ng iba-iba naman tayo ng kung paano ba maglakad. So, minsan nga, madilim na yung bumabalik yung iba. So, minsan, nag-i-enjoy pa siguro. Pero kami din naman, nakuha namin siya ng 4 to 5 hours lang. Tapos, mga 10 hours balikan. Parang ganon. So, nakadepende talaga sa paglakad. Kasi, kaya nga nilagay nila siguro 16 hours. Kasi para, at least, hindi nila sila mabash. Sabihin ng ganon. So, ito ay pinakamalayo talaga. At saka yung bus kasi, nag-start siya sa 9 o'clock. 9 o'clock pa yung bus. So, kung gusto nyo, mag-taxi kayo para maaga. Ganun yung gawin yata. Para maaga kayo. Pero kung mag-bus kayo, maghihintay kayo ng bus. So, syempre, medyo malayo to. And then, pag maaga kasi, maaga din kayong makarating. And then, kung malate kayong umalis, late din kayong makakarating. Tulad namin kasi, around 9 o'clock na yata kami umalis. Pero kami ni Ate Pinky dati, parang, 4 hours din yung namin. Kami din ni Ate 4 hours to 5 hours. Tapos, nagtatakbuhan pa kayo babalik. Kasi yung bus kasi, guys, isa pa, yung bus dito is hanggang 7 p.m. lang. So, gayon, or 6 p.m. plus yung bus. So, may minibus at may dito, may double decker bus.
masasakyan dito sa sa papunta dito. Pero kaya lang kaya nga sabi ko sa inyo, dapat mabilis kayong maglakad. Kasi kami tumatakbo kami nung time na yun, tapos naghanap pa si Ate Jen ng ay may malapit na daan dito, at huli na din namin na discover na may malapit na daanan. So ito yung guys, ito sa isa sa magandang view kapag pag andito ka na. So yan yung paakyat. So 'di ba? Nakaka-amaze siya na na kasi nung pumunta kami ni Ate Pinky, syempre may mga matanda kaming nakasama or nakasabay. So nauna kami actually, pero naabutan pa kami ng 3 matanda. So doon kami na ay kaya nga nila, ba't kami hindi? Parang ganun yung motivation namin sa aming sarili. So ayun, sina uncle kasi as in grabe, ang bilis pa man nila maglakad matatanda na sila, tapos tinuruan pa nila kami, saan kayo pupunta, ganito, ganyan, kasi iba naman yung way nila, parang sa Flower Cove yata yung sila pupunta, tapos dito yung daan nyo, ganito, ganyan, ito yung paturo ni uncle. Sabi niya medyo layo yun ha, tsaka daw, yung daan nga daw hindi maganda, sabi niya mag-ingat kayo and enjoy, sabi niya maganda yan doon, pero yes, maganda nga siya, pero ang dami mo naman kung hindi ka yung socks ko nga sira-sira kapag pumunta ka talaga dito, kasi yung yung daanan is super super madamo. Pero excitement at adventure na hindi mo makakalimutan, kasi yun yung mga experience. So sa mga experience na as nag-hike dito sa place na to, ay nako, nakaka-overwhelm ang place na to as in. At kami ni Ate Jen, sinulit na din namin siya kasi sabi nila hindi na sila babalik dito, kasi alam ko naman super layo talaga nito as in. So ako din siguro hindi ko din siya babalikan agad, maybe next time. Pero pupuntahan naman natin yung ibang place na hindi pa natin napuntahan, kasi napuntahan ko siya, pero maybe balikan ko siya ng hindi ganun ka kasi hindi ko pa napuntahan yung yung second highest peak or yung mga ibang place dito na magaganda. Madami pang magaganda na hindi ko pa na-share sa inyo. So hindi ko pa napuntahan. And syempre, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na pihira ako lumabas. So mas gusto ko yung magstay muna sa bahay kasi antok ako. So ito ay actually is last winter pa. So nag-summer na dito guys, pa-winter na naman kami, at hindi ko pa ito na-share sa inyo. Kaya nga inunti-unti ko nang i-share sa inyo kasi kailangan na natin siyang i-let go sa phone ko. At gusto ko sana tong i-erase. Kasi tamad na nga ako mag-edit, pero sabi ko ay sayang naman yung pinag-effortan kong mag-video para sa inyo, tapos hindi ko man lang siya i-share. So yan, tinuturo ko pa doon pa banda. Doon pa banda ang pupuntahan natin, sabi ko dito kina ate. So ito yung kay Ate Pinky, and then ito ang ganda dito yan, ito sa isa sa magandang view kapag napunta ka dito. Actually siguro na-share ko din to sa isa kong video kasi yun sa phone kasi yun. So ito naman kasi sa sa camera to galing. So ayan kaya yung malalayong lugar nakukuha yan kapag zoom in sa camera. So ayan China ito guys. So ito yung China. So ayan, actually yung bird yan yung inaano ko. Yung eagle. So ito dito guys, pag lumagpas kayo, ito kasi yung madaanan, may nakalagay naman diyan Lukotang. Tapos ayan yan, ito naman yung isa papuntang so dito kayo dumiretso sa gitna na to. Tapos ito yung view din sa may taas pa banda. So ganyan yung view na makikita nyo. So nakakatuwa lang siya kasi tingnan nyo, parang lang siya. Pero yung kabila niyan is China yan dyan guys. Ayun yung sa may dulo na yan, sa may mga tubig-tubig yan, China na talaga yan siya dyan. Hindi na yan siya part ng Hong Kong. Kaya kapag pumunta ka dito, kaya minsan walang signal kasi naka-China na nga siya. So, you are in China, sabihin niya sa inyo. So, yung may mga yate kayo makikita dyan. Siyempre, ayan pa yung mga umiikot. Pero yan, hindi na yan siya Hong Kong guys. China na siya. Kahit sina uncle nagsabi sa amin, China na yan siya dyan. So,
At ito yung place na sabi nila nga, Red Coast. Yan. Tapos, hindi ko alam kung ano yung mga island dyan. So, research nyo na lang. Wala siya nakalagay eh. So, ayan. Ito lang yung pinakamaganda kasi greenery. Tapos, yung view or breathtaking view. So, yun lang pinakamaganda na pag pumunta dito. Tapos, syempre, kapag may camera ka, pwede nyo i-zoom in. Or yung phone nyo, pag iPhone, pwede din i-zoom in. Kahit anong phone, makikita naman siya. Pero maganda talaga pag camera. Ito kasi sa camera to eh, kaya medyo clear. Clear kapag sa camera. So, camera kasi yung gamit kong sinuzoom in. At saka, I don't know kung pwedeng mag-drone dito. So, I don't know. So, I'm not sure kung pwedeng mag-drone. So, ito yung daanan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na pababa. So, ito may daanan kayo ditong dam. Abandoned dam ito, guys. So, parang lake na siya. Green na green. Ewan ko baka mamaya may crocodile dyan. So, dito yung daan. Ito yung sa baba. So, si Ate Pinky yung kasama ko dito. Kasi, ito yung way na, guys, pababa doon. So, ayan. So, after nyan, ito na yung makikita nyo. At pag ito ang nakita nyo, guys, it means nasa wrong way kayo. Kasi ito yung napuntahan namin ni Ate Pinky, na dire-diretso kami. Kasi liliko kayo dito, guys, sa left side. Liliko kayo, may mga ribbon doon. May daanan na pa left side. So, doon kayo dalan. Ito, itong way na to. So, doon kayo dadaan. Dito kayo dadaan. Kasi kapag doon kayo napunta, it means wrong way kayo. Pag bumalik kayo, may makikita kayong daan na ganito. Ganito ang daan, pababa doon, guys. Hanggang makarating kayo dito sa may abandoned na bahay dito na may malaking mangga. So, dito, may mga abandoned na bahay dito. At saka may mga sasakyan pa nga. So, ayan. So, ito. Ganda siguro pag dito yung bahay mo, no? Pero kailang ang layo. Pag kumayaman ka talaga siguro. Pag tapos dito yung bahay mo, may mga yate ka, yan siguro. So, kasama ko na dito ang G3, guys. Kasi sina Ate Chen yung kasama ko dito. Kasi sinadya ko talagang hindi nag-video dito sa camera dahil dito ako nag-video na nag-start doon sa paliko na yun, sa tinuro ko sa inyo na daan. So, yung pababa na yun. So, dito, ito yung sinasabi ko sa yung mga abandoned na may mga abandoned na bahay dito, sasakyan, kung ano pa yung mga gamit nilang dito. So, siguro, ewan ko lang kung buhay pa yung may-ari niyan. Pero hindi man siya nakakatakot, guys. May mga pupunta na pa ilan-ilan na pupunta dito. Sa mga, may mga Chinese din pupunta dito. May nakasabay din kami nila Ate Jen. Isa, dalawa yata na may nauna din sa amin. Pero, umalis din sila. Siyempre kasi malayo. So, doon sila dumaan sa kabila. Iwan ko namin kung saan sila pumunta. So, ito yung madadaanan. Tapos, may madaanan kayo dito na na parang lake din. Tapos, lalakad pa kayo, padulo. Tapos, ito na yung makikita nyo. Tapos, maglakad ulit kayo dito. So, ayan na. Ito na yung Red Coast. So, diba? Ang ganda. Ang ganda dito. As in, super ganda. Super ganda ng, super ganda ng place na to. Pero, yun lang nga. Worst is, pero, parang hindi mo siya babalikan. Promise. Kasi, ang daan pa lang, masisira yung socks mo. Ang daan pa lang, hindi na, so, pwede siyang balikan, pero hindi siya yung talagang balik-balikan. Pwede siyang balikan, pero hindi siya balik-balikan. So, dahil siguro sa weather din, naputol na tong tulay dito. So, may tulayan siya dito, guys. So, naputol na. So, hindi na kami nakatawid dun sa kabila. So, yan may tulayan siya dyan. So, kaya lang naputol na. At, kasi to abandoned dam. So, hindi kami nag-try na magtawid. At, bawal din yung fire dito na kinakalagay, guys. So, ayan siya. Yan diba? Ang ganda. Ang ganda ng place na to. Super nakaka-amaze itong place na to. So, kapag nakita mo pa lang, sabihin mo na talaga na, wow, I love this place. Pero, mahirap siya puntahan at hindi siya madaling puntahan.
So, may makikita kayong ganyan. So, ito, clear na clear pa yung water dito. So, hindi lang kami talaga naligo kasi, syempre, kapag abandoned dam kasi guys, hindi kayo sure na na tawag niya, pero may nagkakayak dito. Nung naabutan kami nagkakayak dito, pero ilan namin kung saan sila napunta. Doon sila sa kabila napunta. May bahay kasi doon sa kabila. Tapos tawid dito. So, dyan sila, sa may dulo na yun, may bahay. Yun, yung bahay na yun doon. So, dito sila nagtambay, guys, dyan sa place na yan. And then, hindi lang namin napuntahan to, kaya wala kaming picture dyan, kasi hindi nga makatawid. So, hanggang doon lang kami sa kabila. Saka ayaw din namin magbasa na maliligo-ligo. Kahit gaano pa kalinaw ang tubig dito, as in crystal clear ang tubig dito, tingnan nyo yan. So, diba? Ang ganda-ganda ng water dito, as in nakaka-amaze siya tingnan. So, nag-enjoy lang talaga kami dito. Nag-picture-picture kami at nagkain kami muna. Tapos, nag-picture-picture kami. Tapos, hindi rin kami nagtagal kasi nga ang layo pa na lalakarin namin. Parang ang bilis lang namin dito. So, ayun. Tapos, uwi na kami kasi super layo pa at saka hinahabol namin yung bus. As in, tumatakbo-takbo kami dito ni na Ate Jen Tapos, mga 2 o'clock yata. 2 o'clock, kaya nga, inaano talaga namin na yung time namin. Sabi namin, kailangan 2 or 3, makaalis na kami dito sa place na to kasi kailangan namin maabutan yung bus. Kaya, takbo-takbo kami as in. So, bilis namin pa maglakad dyan. So, kung mabagal ka talaga maglakad or hindi mo kaya, wag kang pumunta dito kasi wala kang mahigian na tulog. Kasi super layo niya. Pero super ganda niya. Maganda siya. As hindi naman super pala. Para sa akin, average lang yung ganda niya. Hindi siya super ganda. So, maganda lang din siya. Kasi nakakaiba yung place. Siya, red yung sand. Ganun. Red yung yung buhangin. Diba? Red yung nila, apakan mo, iba, hindi na siya white. So, ayun. So, thank you dito kay Ate Jen sa drone shot. Nag-drone si Ate Jen dito. So, yan yung drone shot ni Ate Jen. So, thank you Ate Jen sa pa-drone shot. Kaya nga, hindi lang kami natuloy talaga doon pa dulo, guys. Kasi putol nga yung tulay na to. So, gusto sana naming maglakad dyan So, pero hindi kami nagtuloy doon sa dulo kasi putol nga yung putol yung tulay diyan sa dulo. So, ayan Yan, 'di ba? Sabi ko sa inyo putol siya. Kaya hindi na kami hindi na kami nakatawid. Kasi putol yung tulay diyan. Pero 'di ba ang linaw tingnan nyo. Ang linaw ng tubig dito. Kaya nag-enjoy din kami dito. So sa mga kung magtatanong kang nag-enjoy naman kami. At happy din naman kami na napunta namin yung place. Pero yung sinasabi talagang babalik-balikan, hindi kasi super light. So, hindi balik-balikan. So, ayan. So syempre, nagtambay-tambay lang kami ng ganyan. Tapos, nag-take pictures and videos para at least may remembrance ka na pumunta ka sa place na to. Ay, at least sasabi mo, nakapunta ako sa place na yan. So, na-experience kong pumunta dyan. Yun lang yun. And then, so, sa mga hindi pa nakapunta dito, you can go guys, pero kailangan maaga kayo. Or di kaya, dapat 9 o'clock nakalakad-lakad na kayo doon. So, maganda to. Maganda naman yung place. Promise, maganda siya. Pero, hindi ko siya recommended kasi, iba, hindi kaya ang layo So, hindi ko siya nire-recommend sa mga beginner. Sa beginner pa lang nag-hike kasi ay nako, baka hindi mo kayanin, 'di ba? So kasi Ate Pinky nga sumuko Ay hindi niya na kinaya.
So, ayun, sabi niya nga, bibalikan niya ulit, pero hindi na naman kami nakapagbalik dito. So, we enjoyed taking pictures here and photos, guys. So, sa mga gusto dito, no, pumunta sa Red Coastal Beach or Red Coastline, dito sa Hong Kong. So, ito yung, super layo na place. So, ayun, guys, ang ating Hong Shik Mon Part 3 adventures here at Hong Kong. So, pwedeng balikan pero hindi babalik-balikan. So, ito yung view after the hike. So, nagtambay muna kami ito at magpahinga kasi super init, walang hangin. So, super duper init. And then, ito kami ni na Ate Feli. So, nagtambay-tambay. Tambay lang saglit. Nagpahinga, guys. Nagkwentuhan saglit. Saskain muna saglit. Kasi nagutom na naman kami. Kasi, yan. And then, uwi na. So, ganun lang. Sabi na, ang ganda ng view doon. So, relaxing. Ganun lang yung namin. At nakinig ng tweet-tweet ng ibon dyan. So, yun lang. Yun lang yung namin. And then, after that, so, uwian na, guys. So, ayun lang, guys, yung ating Hong Shik Mon Part 3 adventures here at Hong Kong. So, thank you for watching, guys. Please don't forget to like, comment, and share if nagustuhan nyo itong video. God bless you and take care always. Please respect each other and be kind always. See you again for the next adventure, guys.